Narito na ang sagot mga katropa. Ang Superman of Lechon, napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Superman of Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Mga pangyayaring naganap sa loob at labas ng ating bansa, mga balita sa loob ng isang linggo. Inyong mapapakinggan dito lang. Just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayin. Royal President,
aksyonan. Kasama si Rosel Lopez dito na sa Yung Millennial 9 TV. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalo ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dano Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kaganers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Responsable ka ng gun owner at mahaba. Oras ay jet, alas 8:30 ng gabi, Philippine Standard Time. Sa inyo na po ang programang Tropa, talakayin, rebisahin, opinyon palawakin, aksyonan, tropa. At syempre po kayo magiging kasama pa rin, Rosel Lopez, walang kupas. Kahit na tayo hindi nakapag-live streaming itong mga nakarang araw dahil sa ating mga ginagawa, okay lang, no? Walang problema. No? At eto pa rin tayo. At buti naman, di nagpaulan si Luz Biminda. No? Magandang gabi sa iyo, Luz Biminda. At yun, buti hindi ka nagpaulan. Sana ganyan lang. Huwag yung masyadong malakas ang ulan, tapos magbabaha, nakakadiskaril yun, Luz Biminda. No? Kaya tama lang yung ganyan. Bueno mga kaibigan, ngayon po ay araw ng Biyernes, no? Ika-4 na po ng buwan ng Hulyo, taong 2024. Magandang gabi at yung mga nagbe-birthday po sa buong buwan ng Hulyo, happy birthday po sa inyo. No? Naway pagpalain pa tayo, siyempre, kihulyo ho ako Mr. J. Kasama natin sa technical side si Mr. J. Good evening sa Mr. J. Malapit na pasukan nyo, malapit na. Pagbutihin mo, ito kumukuha ko ng IT, Information Technology. Yan po, hindi man ngayon ng mga kurso Hindi ko katulad ng araw, yung mga business administration, no? Bachelor of Science in Business Administration, may major in accounting, major in marketing, banking and finance. Ngayon po, kumbaga sa kwan computer age at millennial. So, yun na ho, mga uso, mga IT, yan, mga journalism, uso pa rin no? Mga foreign service, yan. Ayan ang mga uso na ngayon mga kurso. Okay po na mga kaibigan.
At kamusta na ba ang ating mga netizen, ating mga Dabber Cats? At una ko nakita sa aking monitor by ating katropa, no, si Engineer Rolando Cruz Soriano ng Malabon City. Yan, Malabon ba? O Bulacan? Ano ba talaga? Ito si Engineer, minsan hindi mo lang ano i-address ko sa iyo. Okay, at yun, magandang gabi rin kay aking anak-anaka, si Chester Ballega. Yan, magandang gabi sa anak. Ikaw ba nagkape na? Yan. Oo, alam niyo ito, anak-anak ko, mabait na bata ito. Kamusta si daddy mo, tsaka si mami mo, ha? Ba itong batan to, ba siya ka pa nakakita, bantay. Meron silang computer shop, siya bantay. Bueno mga kaibigan, at ngayon po ay araw ng Biyernes nga, no? Ika-4 na po ng buwan ng Hulyo, itong 2025. At ngayon, alam nyo, matapos ang eleksyon, no? Siyempre, mga nakapanumpa na, yung mga politiko na nahalal, yung iba na bagong nahalal, yung iba naman ay umupo uli, ika nga second term, no? Iba third term, alamin natin yung kanilang mga ginawang talumpati, no? Unahin natin muna yung pong ginawang talumpati after na makapanumpa nitong si Pasig City Mayor Vico Soto. Alam niyo magaling to si Vico Soto pero may nagbulong sa akin hindi, akin na lang yun about sa mga projects, infrastructure, pero akin na lang yun, natural naman yun kahit siya naman nangyayari yun, no? Lalo na sa mga LGU. Oo. At magandang gabi rin kay Sister Marini Lagura ng lokal ng Panghulo dyan sa Malabon. Magandang gabi sa iyo, Sister. At yun, sino pa ba? Oo, si paring pangalan nito, si paring Cesar Durango, no, nakapatid po ng ating katropang si Benji Durango, no, si Boss Benji, dati nating kasama rin sa TV5 at ngayon po ay nasa D8TV. Napunta pa nga siya ng PTV4 mukhang mas malaki yung offer sa kanya sa D8TV, siguro kung mga 100,000 meron inopera siya doon, so siyempre, saan pupunta? Hindi, siyempre, doon na. Di ba? Oo, mahusay ito si Boss Benji Durango. Mahusay talaga yan. Talagang deserve niya na mapunta ron. So, yun, magandang gabi sa iyo. Paring Boss Benji Durango. Yan. Alam nyo, wala tayong masasabi dito kay Boss Benji. Ika nga, jack of all trades si Boss Benji, kaya wala tayong masasabi. No? Wala, talagang ganun weather, tempo siya, hindi man siya naging asek, pero naging kwan din siya, no? Yun. Oo, natawa si Engineer Soriano. Oo, at yun mga kaibigan, at wag na nating pagtagalin, itunghay na natin, no? Yung pong ginawang pagtalumpati nitong si Pasig City Mayor Vico Soto matapos siyang makapanumpa bilang muling alkalde ng lungsod ng Pasig. So narito po. Pinaalam po ang pagdating ng ating kagalang-galang na Congressman Roman Texon Romulo. Kasama ang kanyang may bahay, Ma'am Shalani Soledad Romulo.
Vincent Jude Dodot Jaworski Jr. Kasama ang kanyang may bahay, Ma'am Mikey Cojuangco Jaworski. At syempre ho, kasama na rin po natin ngayong umaga ang ating pinakamamahal na punong lungsod, Mayor Vico Soto. Katipunan ay sumapi, ama na pambansang wika at balari lang Pilipino. Rebecca Santos, kahangahangang Pasigenyo. Tayo na, halika na, umaabot sa pag-asa, puso't Pasig ay liputi, tiyak ika'y mapapaibig. Tayo na, mag-isa, kultura'y pag-imanin na, pagkain, sining, sayaw at musika, umaabot ang sigla. Layuhin ang bahay ng tisa at litukang manok. Revolving tower, pasyalan mo. Nagkatikim ka na ba nang hindi ko akalain? Para di masalang dito ay nag-iisa lang. Tayo na, halika na, umaabot sa pag-asa, puso't Pasig ay liputi, tiyak ika'y mapapaibig. Tayo na, mag-isa, kultura'y pag-imanin na, pagkain, sining, sayaw at musika, umaabot ang sigla. Mga kapistahan at iba't ibang pagdiriwang, paniniwala at tradisyon, reliyon ay ginagalang, edukasyon at komersyo, bida-bida ang Pasigenyo. Sa Ilog Pasig dumadaloy ang asenso. Tayo na, halika na, umaabot sa pag-asa, puso't Pasig ay liputi, tiyak ika'y mapapaibig. Tayo na, mag-isa, kultura'y pag-imanin na, pagkain, sining, sayaw at musika, umaabot ang sigla. Ilong, Pambuting, Dapas, Ugong, Kanyogan, Oro, Rosario, Caloocan, Sagad, Balatiw at Malinaw. May Bunga, Kapitolyo, Kapasigan at Santolan, Sumilang, Santa Cruz, San Jose, Pinapuhatan, Santa Rosa, San Miguel, San Joaquin, Pineda, Mangahan, San Nicolas, Santo Tomas, Santa Lucia, San Antonio, Bagong Katipunan, sama-sama, Kapit-Bisig, Pasigenyo. Halika na, umaabot sa pag-asa, lungsod Pasig ay libutin, tiyak ika'y mapapaibig. Tayo na, mag-isa, kultura'y pag-imanin na, pagkain, sining, sayaw at musika, umaabot ang sigla. Tayo na, halika na, umaabot sa pag-asa, puso't Pasig ay liputi, tiyak ika'y mapapaibig. Tayo na, mag-isa, kultura'y pag-imanin na, pagkain, sining,
Kasama na rin po natin ngayong umaga ang ama ng ating punong lungsod, Bossing Vic Soto. Good morning po, Bossing. Isang makasaysayang araw po sa ating lahat. Inaanyayahan po ang lahat na magsitayo para sa pagpasok ng mga kulay na agad nasusundan ng pag-awit ng Lupang Hinirang na pangungunahan ng Coro Pasigueño sa saliw ng tugtugin ng Pasig City Symphonic Band. Alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyang ka ng magiting. Sa manlulupit, di ka masisig. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit kong bagaw. May dilagang tula, awit sa paglayang pinamahal. Ang bisap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niyang kailan pa may nagniningning. Lupa ng araw ng walhapit pagsinta, mo'y langit sa piling mo. Aming ligaya ng mangkay mamaki, ang mamatay ng dahil sa'yo. Manatili po tayong nakatayo para sa panalangin ng sambayanan na pangungunahan sa atin de la Father Felix R. Gutierrez ng San Sebastian Parish, Imam Abdul Kahar Abdul Karim ng Imam Council of the Philippines Pasig City Chapter at Pastora Esmeralda Dizon ng City of Pasig Ministers Alliance. Yung lahat po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, Ama naming mapagmahal, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong ito. Lubos kaming nagagalak sa mga bagong halal na pinuno ng aming bayan. Ipinapanalangin
po namin nagabayan nyo si Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodot Jaworski, Congressman Roman Romulo, at ang 12 konsihal ng una at pangalawang distrito ng aming lungsod. Sa kanilang paglilingkod, pagkalooban nyo sila ng banal na pagkatakot sa inyo, integridad, karunungan, tapang at lakas ng loob upang maipatupad ang kanilang mga tungkulin. Naway maging tapat sila sa inyo at sa lahat ng kanilang nasasakupan. Bigyan niyo po sila ng pusong mapagpakumbaba at handang maglingkod. Tulungan niyo sila na maging instrumento ng pagkakaisa, pag-unlad at kapayapaan sa aming bayan. Ipinapanalangin din po namin na kayo ang maghari sa kanilang mga puso at isipan at sa lahat po ng kanilang gagawin. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon kasama ang Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O makapangyarihang Diyos na aming sinasamba at pinupuri sa araw na ito, sa pagbubukang liwayway ng pag-asa sa aming lungsod na pinakamamahal ng Pasig. Idinadalangin namin taglay ang pusong nagpapakumbaba at nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya mo sa pamamagitan ng mga bagong leader halal sa aming mahal na lungsod ng Pasig. Ang aming mahal na congressman, ang aming mahal na mayor, ang aming mahal na vice mayor, ang mga konsehala ng distrito ng ikalawa at ikaunang distrito ng Pasig. Taglaya ang kanilang kakayahang mamuno na nanggaling sa iyo. Ang kanilang talino at talento ay laan patungo sa bayang iniirog mo, ang bayan ng Pasig. Taglay ang talino at talentong igagawad nila para sa kapanan ng bawat mamamayan, lalong-lalo na sa mga hikahos at nangangailangan. Taglay ang mga kamay na siyang yayapos sa mga mahihirap at nangangailangan sa iyong tinig na banal, paalalahanin mo sa kanila na ang pamamahala ay galing sa iyo. Hinihiling namin ito sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. قال ربكم ادعوني استجب لكم آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. O Allah, kami po ay nagpapakubkob sa inyo mula sa kasamaan ng syaitan na inyong insinumpa. Sa ngalan ng Allah, pinakamahabagin, pinakamaawain. Ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah lamang. Siya ang Panginoon ng lahat ng nilalang, pinakamahabagin at pinakamaawain. Ang hari sa araw ng paghukom. Kayo lamang po ang aming sinasamba at sa inyo lamang po kami humihingi ng tulong. O Allah, patnubayan niyo po kami sa tamang landas, ang landas na tinahak ng inyong mga propeta at lahat ng sumunod sa kanilang yapak. Hindi yung landas ng mga taong nagalit ka sa kanila at mga nangliligaw ng landas. Allahumma arzuq ulata umurina as-sihhata wal afiyah. O Allah, biyayaan niyo po ang aming mga pinuno, ang aming mahal na Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodot Jaworski, at ang aming Congressman Roman Romulo, 10 ng kanilang mga konsehal sa Distrito 1 at Distrito 2, ng lakas ng pangatawan at talino upang kanilang magampanan ang kanilang tungkulin para po tuloy-tuloy ang umaagos na pag-asa sa lungsod ng Pasig. Allahumma wafiq ulata umurina li salih madinatina. O Allah, biyayaan niyo po sila ng karunungan at katalinuhan upang lalo pa nilang mapaunlad ang aming mahal na lungsod ng Pasig.
Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. O Allah, kami po ay humihiling sa inyo ng patnubay at pagkatakot at tunay na pananampalataya sa inyo. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. O Allah, kami po ay humihiling sa inyo ng talino na mapapakinabangan namin at mga gawain na inyong tatanggapin mula sa amin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Allah, ipagkaloob niyo po lahat sa amin ang mabuti dito sa mundo at ipagkaloob niyo din po sa amin ang mabuti sa kabilang buhay. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Maraming salamat po sa pangunguna sa panalangin, Father Felix Ocheres, Imam Abdul Kahar, Abdul Karim, at Pastora Esmeralda Dizon. Manatili po tayong nakatayo para sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas na pamumunuan sa atin ni DILG Pasig City Field Office Director, Visitasyon C. Martinez Sesofa. Itaas po natin ang ating kanang kamay kung kaya at sabay-sabay po natin bigkasin ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinagikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Maraming salamat po, Director Vita. Sa pagkakataon pong ito, humarap po tayo sa bandila ng lungsod ng Pasig at awitin natin ng buong sigla ang Marcha ng Pasig sa pangunguna ng Koro Pasigueño sa saliw ng tugtugin ng Pasig City Symphonic Band. Pasig, huwag ng aming tahanan. Pagtayog ng kadakilaan at kagandahang asan. Nanagantog din ang puhunan, tubo at buhay inialay. Sa panig ng katipunan, ng panahong hinagsikan. Pagmasdan ang ating paligid, ay ganda ng lungsod Pasig. At ganap na ating pag-asa, pagulad at ginhawa. Kami ngayon ay nagpupugay, at sama-samang umaawi. Tunay na ligaya natin, damang itong lungsod Pasig. Muli, maraming salamat sa Koro Pasigueño at sa ating Pasig City Symphonic Band. Manatili po tayong nakatayo para sa panunumpa ng kawani ng gobyerno, lokal man o nasyonal, para sa panunumpa ng lingkod bayan na pamumunuan sa atin ni Dr. Cheryl Gayola, CESO 5, Schools Division Superintendent, Department of Education, Schools Divisions Office of Pasig. Muli po nating itaas ang ating kanang kamay
at atin pong bigkasin ang panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon, tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa, at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasihan nawa ako ng may kapal. Maaari na po tayong magsiupo. Ayan. Sa mga may upuan, maaari na pong magsiupo. Maraming salamat po, Dr. Cheryl Gayola. Isang makasaysayang araw po ito para sa mga Pasigueño at sa ating bayan. Noong 13 ng Mayo, taong kasalukuyan ng ipinoroklama ang tagumpay ng giting ng Pasig 15-0 mula sa congressman, mayor, vice mayor at 12 konsehal, 6 mula sa una at 6 din mula sa ikadalawang distrito. Entablado ang ating mga kagalang-galang na halal na konsehal mula sa unang distrito na pangungunahan sa atin ni kagalang-galang konsehal Simon Gerard Tantoco, kagalang-galang konsehal Raymond Francis Kiko Rustia, kagalang-galang konsehal Paul Roman Pau Santiago, kagalang-galang konsehal Mark Hill Volta M. De Los Santos, kagalang-galang konsehal Roderick Mario Eric Q. Gonzales, at kagalang-galang konsehal Paul Angelo Coach Paul Senogat. Dapat dito pala kayo, sorry. Sorry, dito kayo sa gitna ng dalawa. 1, 2. Kasama po nila ang kanilang mga may bahay at miyembro ng kanilang pamilya. I stand corrected po, Executive Judge Bolawitan. Bulawitan.
Itaas po ang ating kanang kamay. Ako si Osli Simon Francis S. Susia ng na nahalal sa katungkulan bilang Konsyal ng Lungsod ng Pasig. ay taimtim na nanunumpa natutuparin ko ng buong husay at katapatan Natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas na tunay na mananalig at tatalima ako rito at susundin ko ang mga batas mga kautosang legal at mga dekretong ipinaiiral ng mga sadyang itinatahang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas at mga dekretong ipinaiiral ng mga sadyang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin ang mga pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Congratulations sa ating mga konsehal mula sa unang distrito. Sa punto pong ito, dadako na po tayo sa ikalawang distrito, kaya inaanyahan po natin sa entablado ang ating mga halal na konsehal mula sa ikalawang distrito sa pangunguna ni Kagalang-galang Konsehal Maria Luisa Angelo de Leon, Kagalang-galang Konsehal Marion Rosalio Maru Martires, Kagalang-galang Konsehal Noel Bubuy L. Agustin, Kagalang-galang Konsehal Warren B. Inocencio, Kagalang-galang Konsehal Ronald Alan Boy Raimundo at Kagalang-galang Konsehal Ryan Enriquez. Siyempre, pangungunahan pa rin po ito ng ating pong Executive Judge, Kagalang-galang Achilles Aristotel Apolinario Bulawitan. Judge, tama na po ha. Yung script kasi Judge. Mahirap na Judge. Hey guys, this is it. Wala. Bueno. Kumpleto na po kayo. Okay na? Sige. Pakitaas po ang kanang kamay. Ako si Maria Luisa Angelo de Leon Rivera ng 12 Lane, Ameta Place, Barangay San Miguel, Pasig City. Nahalal sa katungkulan bilang konsehal ng Lungsod Pasig. ay taimtim na nanunumpa natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas na matunay na mananalig at tatalima ako rito at susundin ko ang mga batas mga kautosang legal
at mga dekretong pinaiiral ng mga sadyang itinatdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At mga dekretong pinaiiral ng mga sadyang itinatdang may kapangyarihan sa Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin ang mga pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Congratulations at mabuhay kayo mga konsehal mula sa ikalawang distrito ng lungsod ng Pasig. Mga kababayan, sila po ang bumubuo ng ika-12 sangguniang panlunsod. Maraming salamat din po Executive Judge Kagalang-Galang Aquiles Aristotel Apolinario Bulawitan of Regional Trial Court Branch 154. Maya-maya po ay magpapatuloy po tayo sa panunumpa ng ating mga halal na lingkod bayan. Ngayon po ay dadako muna tayo sa isang espesyal na pagtatanghal ng mga talentadong Pasigueño. Sila ay si Ginoong Francis Yumol at Ginoong Buwi Gonzales. Palakpakan po natin sila ng malakas. Ayan.
Muli ating natunghayan ang talento ng mga Pasigueño. Maraming salamat. Palakpakan po natin Ginoong Bowie at Ginoong Francis. Bossing, nag-enjoy po ba kayo dun sa O Ilaw? Pag mga nangaghaharana po, sa pelikula, yun. O Ilaw. Ayan. Baka makuha pang extra eh. Ayan. Sa pagkakataong ito, dadako po tayo sa panunumpa sa katungkulan ng ating pangalawang punong lungsod. Kagalang-galang Robert Vincent Jude Dodot B. Jaworski Jr. Kasama ang kanyang may bahay, Ginang Micaela Maria Antonia Mikey Kohuangko Jaworski. Inaanyahan din po natin siyempre ang ating po Executive Judge, Achilles Aristotel Apolinario Bulawitan. Ako si Robert Vincent Jude B. Jaworski Jr. na nahalal sa katungkulan bilang Vice Alkalde ng lungsod ng Pasig ay taimtim na nanunumpa natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan na aking itataguyod at pagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas na tunay na mananalig at tatalima ako rito at susundin ko ang mga batas mga kautosang legal at mga dekretong pinaiiral ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas at kusa kong babalikatin ang mga pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Congratulations sa ating pong Vice Mayor Dodot Jaworski Jr. Sa pagkakataong ito, ibabahagi ng ating pangalawang punong lungsod ang kanyang mensahe para sa ating lahat. Sa ating pong kagalang-galang na Mayor Vico Soto, ating minamahal na Congressman Roman Romulo, members of the 12th City Council, our barangay captains and officials, friends in civil society, fellow government personnel, esteemed guests, and most importantly, to my fellow Pasigueños, isang mapagpalang araw po sa ating lahat at maganda pong umaga sa inyo. Standing before you today, I am overwhelmed with a great sense of gratitude and responsibility to once again be elected as your Vice Mayor for a second term is not just an honor, it is a renewal of a sacred trust. Salamat po sa muling pagkakataon na mapaglingkuran ang mamamayang Pasigueño. It is our shared vision that strengthens our resolve to serve even more deeply, more compassionately, and more virtuously. Sa ating unang termino, naipundar natin ang matibay na mga batayan ng tapat, bukas at makabuluhang pamamahala
sa ilalim ng leadership ng ating Mayor Vico Soto. Tinahak natin ang landas ng reforma at kahit maraming pagsubok mula sa pandemya hanggang sa mga hamon na sistema, nanatili tayong nagkakaisa. Ngunit ngayon na muli tayong binigyan ng mandato, hindi na tayo magsisimula sa umpisa. Patuloy nating patitibayin ang mga institusyong nagbibigay proteksyon sa karaniwang mamamayan. Sisiguraduhin natin ng ating pamahalaan ay hindi hadlang, kundi tulay para sa kaginhawaan ng sambayanan. Sa gitna ng ating mga tagumpay, hindi natin dapat kalimutan ang mga nanatili sa laylayan. Sa bawat kanto ng ating lungsod, may pamilyang pinipilit pagkasyahin ang kakarampot na kita. May mga batang nangangarap makapag-aral ngunit kailangan maghintay dahil kulang ang pamasahe o pagkain. May mga ama't inang kayod ng kayod ngunit hindi pa rin sapat ang kinikita para sa pangangailangan ng kanilang mga pamilya. At dahil sa kanila, ang ating tungkulin ay hindi lamang iaalay ang ating serbisyo, kundi tanawin ito bilang misyon ng malasakit at katarungan. We will continue to push for deeper institutional reforms that remove the red tape and the barriers that often deny the poor access to help. We will work to make health and social services not only more efficient but more compassionate, centered on the dignity of the person, not just on mere delivery of service. Our hospitals and health centers must become sanctuaries of care, not sources of stress. Every citizen who lines up for assistance must be treated not as a burden, but as a neighbor deserving of kindness. Sa larangan ng edukasyon, palalawakin pa natin ang mga oportunidad na makapag-aral ang kabataang Pasigueño. Hindi lamang ito para sa matataas ang marka, kundi para sa lahat ng masigasig at handang magsipag upang abutin ang kanilang mga pangarap. Palalawakin natin ang ating education pathways sa mga scholarship kung saan isusulong ang pagsasanay sa technical, vocational at digital skills. Sa ating lungsod, hindi dapat nagiging hadlang ang kahirapan upang makamit natin ang ating mga pangarap na mabuhay ng marangal at may dignidad. At sa usapin naman ng kabuhayan, alam natin na hindi sapat ang ayuda. Kailangan may maibigay tayong mga oportunidad para sa ating mga mamamayan. Pagkakataong makapagtrabaho, makapagnegosyo, at mabuhay ng may tangal at dignidad. We must not only lift people up, we must stay with them as they rise, walk beside them as they strive. Ang pag-angat ng Pasig ay hindi tunay na tagumpay kung may naiiwan. Ang tunay na pag-unlad ng isang lungsod ay nasusukat hindi lamang sa pagdami ng kanyang mga gusali at infrastruktura, kundi sa pagtaguyod ng isang pamayanang kayang damayan ang mahina, tulungan ang nangangailangan, at ipaglalaban ang walang boses. Ang tunay na bumubuo ng isang lungsod ay ang kanyang mga mamamayan. Para sa bawat batang nangangarap, para sa bawat magulang na nagsusumikap,
para sa mga kabataan na nais umangat, para sa ating mga senior citizen na karapat-dapat igalang, para sa mahihirap na matagal nang naghihintay ng pagkalinga. Ito ang Pasig ng ating ipinaglalaban. My fellow Pasigueños, this is not just a second term. It is a second wind. Isang panibagong simula para mas mapalalim pa ang ating misyon. We are not here to maintain comfort. We are here to challenge complacency. We are not here to protect privilege. We are here to spread opportunity. Kaya't sa aming ikalawang termino, pag-iigihan pa naming maglingkod ng buong puso, buong dangal, at buong sipag. Together, let us build a Pasig that listens before it leads. A city that serves with heart before ambition. And a community that grows not just upward in buildings, but outward in compassion and equity. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Maraming salamat po sa pagkakataong muling maglingkod. Tuloy po ang laban para sa Pasig, para sa bawat Pasigueño. Patnubayan tayo nawa ng Panginoon at mabuhay tayong lahat. Maganda po umaga. Maraming salamat po and congratulations Vice Mayor. Manatili na lamang po tayo sa entablado para ho sa turnover ceremony. Inaanyayahan po ang ating mga miyembro ng Local Finance Committee kasama ang ating punong lungsod, Mayor Vico Soto, Congressman Roman Tacson Romulo, at ang buong 12 sangguniang panlungsod kasama ang ating mga ex-officio members para sa opisyal na turnover. Kasama rin po ang ating pong Attorney Nick ng NDILG Director Visitasyon Martinez. Ayan, pangungunahan po ng ating pong City Administrator Geronimo U. Manzanero ang ating pong turnover. And Attorney Nick Gutierrez. Andiyan po, ABC President Cap Konsehal Geronimo Alba and ABC and SK President Kale Costillas. Okay po, tingnan po tayo.
Sa pagkakataon pong ito, muli po nating inaanyayahan ang ating pong kagalang-galang Executive Judge, Achilles Aristotel Apolinario Bulawitan, para naman ho sa panunumpa ng ating kagalang-galang Congressman Roman Texon Romulo. Makakasama po ang kanyang may bahay, Ma'am Shalani Carla San Ramon Soledad Romulo. Pakitaas ang kanang kamay. Ako si ng Roman Romulo ng 25 Malipao Street, Valle Verde 3, Barangay Ugong, Pasig City. nanahalal sa katungkulan bilang kinatawan ng lungsod ng Pasig. Ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong husay at katapatan. Sa abot ng aking kakayahan. Ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan. Na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas. Na tunay na mananalig at tatalima ako rito. At susundin ko ang mga batas. Mga kautosang legal. At mga dekretong ipinaiiral. Ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin ang mga pananagutang ito. Nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Congratulations to our Congressman Roman Texon Romulo. Sa pagkakataong pong ito, matutunghayan natin ang talumpati ng representante ng lungsod ng Pasig sa mababang kapulungan, Congressman Roman Romulo. Magandang umaga po sa ating lahat. Kay Mayor Vico Soto, Vice Mayor Dodo Jaworski, sa ating mga konsehal na nanumpa rin ngayon araw, sa mga pamilya na kasama ng bawat nanunumpa ngayon umaga, sa lahat po ng local and national officers na kasama natin, sa mga kapitan, mga kagawad, sa mga kawani ng gobyerno at kaibigan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una, maraming salamat sa Panginoon at sa bawat Pasigenyo. Sa totoo, itong huling halala na ito, ipinakita po niya talaga na basta nagkakasama-sama tayo, ay masisigurado natin at mapapakita, hindi sa buong mundo, pero sa buong Pilipinas, na kaya basta may good governance tayo sa ating lipunan. Alam natin lahat, hindi naging madali itong halala na ito dahil sa chismis, dahil sa social media. Sa totoo, malayo pa ang kampanya. Marami ang medyo nagkaalinlangan, nagduda na kaya ba ng Pasigenyo ang pagtataguyod ng good governance. Noong lumabas ang resulta, pinakita ng bawat Pasigenyo ang pinakamahalaga sa kanila. Hindi perfecto na administrasyon. Marami rin tayong pagkukulang. Pero isang administrasyon na sinisigurado sa bawat mamamayan,
Hindi ang nanunungkulan ang iniisip, kung hindi ang bawat Pasigenyo. Kaya mabuhay po ang ating mamamayan. Pangalawa, siguro, obvious naman na kailangan magbigay, bagamat ayaw, pero magbigay ng pugay sa isang tao na sa totoo, kung hindi siya tumindig, kung hindi niya pinaglaban ang tamang prinsipyo, maaring hindi pinag-uusapan ng lungsod natin ngayon, maaring hindi pinagmamalaki ng buong Pilipinas ang ating lungsod. Pero sa totoo, kahit na marami ang, siguro hindi naman talaga marami, pero merong may ingay na bumabatikos, ay sinigurado niya na good governance ang uunahin niya. Mayor Vico, maraming salamat. Sa totoo, hanggang ngayon naman, kahit saan tayo pumunta, pinagmamalaki at maririnig mo pa rin, ito naman ang totoo, na sana all, sana Pasigenyo kami. Yan naman ang totoo. Kaya sana, Mayor Vico, bagamat talagang mahirap yung laging tinagtataguyod ng tama, sana ay tuloy-tuloy ang pagbibigay ng inspirasyon, hindi lang sa bawat Pasigenyo, pero sa buong Pilipinas, na sa totoo pala, kaya pala, pwede pala, kung gugustuhin lang natin. Again, maraming salamat. Sa lahat na nandito ngayon umaga, sa totoo, itong last 3 years o 6 years, marami rin sa atin hindi naman talaga nagkatugma yung talagang paano tayo darating doon sa good governance. Yan naman ang totoo. Marami sa atin dito, maaring hindi talaga pare-pareho yung pananaw natin kung paano natin mapagsisilbihan ng mahusay ang Pasigenyo at ang lungsod ng Pasig. Pero nakita natin, dahil lahat tayo dito ay nagkausap-usap, lahat tayo, hindi tayo natakot mag-voice out ng ating mga opinyon, ng ating mga suggestion. Dumating tayo sa araw na ganito na talagang mapagmamalaki natin na dito sa ating lungsod ay tumayo ang bawat Pasigenyo. Kaya sa lahat po na nanunungkulan dito, maaring hindi lagi tayong pareho ng pararaan sa pagdating sa good governance, ay sana pagpatuloy po natin ang pagtutulungan, ang pagbibigay ng mga suggestion at advice, lalong-lalo na sa mga nanunungkulan sa inyo. Dito sa Pasig, pinatunayan natin, hindi importante para sa politiko o naninilbihan sa inyo ang maalala sila ng Pasigenyo. Ang importante, naaalala natin ang Pasigenyo. Mabuhay po, magandang umaga po, at maraming salamat muli. Muli, palakpakan natin Congressman Roman Romulo. Kala ko patatapos yung tugtog. Joke lang. Matutunghayan na po natin ang ating pinakaabangan, ang panunumpa sa katungkulan ng ating pinakamamahal na punong lungsod, kagalang-galang Victor Ma Regis Nubla Soto. Siya po ay gagabayan ng kanyang mga magulang Binibining Constancia, Angeline Reyes Nubla or Connie Reyes at Ginoong Marvic Valentin Vic Castelo Soto. Pangungunahan pa rin ito ni kagalang-galang Executive Judge
Aquiles Aristotel Apolinario Bulawitan. Upo lang po kayo. Ako si Victor Maregis N. Soto ng Barangay Ugong, Pasig City, nahalal sa katungkulan bilang na nahalal sa katungkulan bilang alkalde ng lungsod ng Pasig, ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas na tunay na mananalig at tatalima ako rito at susundin ko ang mga batas mga kautosang legal at mga dekretong ipinaiiral ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin ang mga pananagutang ito nang walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasihan nawa ako ng Diyos. Congratulations, Mayor Vico Soto. Sa pagkakataong ito, matutunghayan natin ang mensahe ng ating punong lungsod. Muli, palakpakan po natin, Mayor Vico N. Soto. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Una po, maraming salamat kay Executive Judge Bulawitan sa pag-administer ng aming panunumpa sa bawat Pasigenyo, sa mga kasama natin mula sa national government agencies, sa mga kasama sa lokal na pamahalaan ng Pasig, sa aking mga kasama sa giting ng Pasig, Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dodot Jaworski, sa mga konsehal ng una at ikalawang distrito ng lungsod ng Pasig, sa mga kasama po natin mula sa pribadong sektor, mula sa civil society, mula sa mga barangay, mga kaibigan, at syempre, last but not the least, sa aking pamilya, lalo na sa aking mama at papa, na nakita nyo naman, walang hihigit pa sa suporta na pinakita nila, hindi lang sa akin, kundi sa atin lahat. Maraming salamat, mama, papa. Kakaiba itong pinagdaanan natin noong 2025, ano? Grabe yun. Noong 2019, nag-umpisa po tayo, lumaban tayo, sinubukan natin tumayo sa prinsipyo. Maraming nagsabi sa amin ni Congressman Roman na imposible ang gagawin ninyo. Kung gusto niyong magkaroon ng tsansa man lang, kailangan gumastos din kayo. May mga nagpakita sa akin, mga batikan, mga dating politiko, mga political operator, alam niyo na po yung ibig ko sabihin. Lumapit po sa amin, sabi nila, gusto namin ng pagbabago. Pero yung iba sa kanila, hindi po talaga pagbabago yung gusto. Pinakitaan kami ng mga estimate na kung gusto niyo manalo, kailangan meron kayong leader per barangay,
per purok, per street. Nung kino-compute ko na, yung isa doon, yung mahilig sumama sa presscon, kilala ni Kong Roman yun. Kakampi daw namin, pero ito yung ginagawa nun. Sabi, itong breakdown, conservative na to, sabing ganun. Kailangan may allowance lahat yan. Para, hindi vote buying, pero per street, dapat may mga tao kayo. Tapos nung kino-compute ko na, syempre ako, bata, 29 years old that time, makikinig naman ako. Maninindigan ako, tatayo ako kung saan ako, pero makikinig muna ako. So pinakinggan ko, tinignan ko yung mga papeles na ginawa po nila, kinumpute ko ngayon. Sabi ko, per barangay, ganito. Per purok, ganito, per street. Aba, umaabot na sa more than 1 billion pesos yung computation nila. Sabi ko, saan naman ako kukuha ng ganyang pera? Sabihin na natin na gagawin ko. Saan naman ako kukuha ng ganyang kalaking pera? Sabi sa akin, kami nang bahala sa fundraising. Alam na. Sa madaling salita, tinanggihan natin yung ganong klaseng luma o tradisyonal na estilo ng politika. Kahit sabi ng marami, imposible. Sabi ng iba, siraulo kayo. Hindi mangyayari yan, hindi kayo mananalo. Long story short, alam naman po natin ang naging resulta. Nung nanalo na, ganun pa rin. Marami nagsabi na gusto namin ng pagbabago. Maganda yan. Nagawa natin. 2019, nagpalit ng administrasyon. Pero, ayan na. May nalalapit ng mga kontrata. May nilalapit ng supplier. May nalalapit ng mga politiko. Nung sinasabihan na hindi pwede yan kasi totoo yung pagbabago natin, malinis, maayos, tapat na pamamahala ang gusto natin, isa-isa na po silang nagsialisan. Kilala niyo naman po kung sino-sino sila. 2022, kahit papano medyo nasala na ang mga kasama natin, pero medyo nagdududa pa rin yung iba. Sabi, nanalo ka na ng unang term. Pero para magtuloy-tuloy, para matapos mo yung 3 termino mo, ay kailangan, siyempre, yung mga konsehal, kailangan ituloy yung mga lumang kalakaran. Kundi, wala nang susuporta sa yung politiko pagdating ng 2022. Kaso mga kaibigan, ang puhunan po natin dito sa laban na ito, siguro konting galing, konting talino, pero ang totoong puhunan natin dito, paninindigan, ang ating katapangan, ang ating tigas ng ulo. Yan ang totoong puhunan natin dito. At buti na lang may mga kasama tayo na naniniwala sa vision natin. Buti na lang may mga kasama po tayo na nagbigay sa atin ng lakas ng loob. Una na po dyan, alam ko kahit di ko nabanggitin, pero kailangan pa rin pong banggitin. Hindi ko po ito nagawa. Hindi ako nagsimula sa laban na ito, kundi ako binigyan ng lakas ng loob ng isang Congressman, Roman Romulo. Marami pa pong iba, ika nga unsung heroes, hindi naman natin mababanggit ang lahat ng isa-isa. Pero noong 2022, eto na, nagkaroon tayo ng lineup na buo ang unang edition ng Giting ng Pasig. Simple lang naman ang requirement natin. Kailangan naniniwala sa direksyon na tinatahak natin ngayon bilang isang lungsod. Yung hindi tayo ililigaw, yung mapagkakatiwalaan natin. Swerte po ako dahil nakahanap ako ng mga kakampi. Ang hirap maghanap, sa totoo lang. Hindi ng supporter, pero yung mga kakampi na tatayo kasama mo. Sa konseho, lalo na para Vice Mayor. Mula 2022, kung noong 2019 to 2022, malalaki yung pagbabago, yung pinakamalalaking form ng korupsyon, natanggal natin. Pero mula 2022, napakita natin na posible rin ito hanggang sa sanggunian panlungsod. Vice Mayor Dodot Jaworski, maraming salamat. Ganon din sa ating mga konsehal. 2025,
Ganun pa rin po. Dumami na ang naniniwala, dumami ang sumusuporta, pero may iba na kinakabahan pa rin papunta sa ikatlong termino natin ng pagbabago. Nung malapit na ang filing, nung nakikita na grabe gumastos yung iba, may mga tumawag sa amin na kahit mula sa ibang LGU na nag-aalala para sa atin. Kakayanin niyo ba yung gastos? Handa daw gumastos ng 2 billion, totoo ba yun? Handa daw gumastos ng 4 billion, totoo ba yun? At unti-unti nakita natin na parang totoo nga. Handang gumastos ng napakalaki. Handang manira, handang magpakalat ng fake news, disinformation, handang magbayad ng media, handang gawin ng kahit ano, maibalik lang tayo sa lumang kalakaran. Pero sa dulo, pinakita ng mga pasiyenyo, sa tulong ng Diyos, na sa ating lungsod, ang magwawagi ay ang katotohanan at kabutihan. Mga kaibigan, tuloy po ang laban. Marami pa tayong kailangan gawin. Pero sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong i-address ko ang iba't ibang grupo ng tao. Hahatiin ko na lang po sa 3 grupo ng mga pasiyenyo. Uunahin ko na po ang mga pasiyenyo. Hindi man sila ganun karami, pero meron pa rin. Hindi natin minamasama. May mga iba na hindi sumuporta sa atin ng giting ng Pasig, pero yung dahilan nila ay sincero. Totoong naniniwala sila sa ibang kandidato, totoong hindi sila naniniwala sa mga pagbabago natin, wala pong problema dun. Ako po ang unang magsasabi na dapat tumayo ka sa paniniwala mo. Doon po sa unang grupo na ito, sa mga hindi sumuporta, pero totoong dahilan, sincero. Ngayon po, ang ating pamahalaan, alam niyo naman po yung tinataguyod natin na estilo ng pamamahala. Hindi tinitingnan ang kulay ng politika, ni hindi nila kailangan humingi ng pasensya sa akin. Magtulungan tayo, magtrabaho tayo, magkaisa tayo para sa ikabubuti ng ating lungsod. Ngunit meron din pong ikalawang grupo ng mga pasiyenyo. Di ko alam kung mas malaki o mas maliit ito dun sa unang grupo. Pero meron pong mga hindi sumuporta sa iba kahit na alam nila ang totoo. Meron tayong mga nakita na alam nila yung kandidato nila kung paano yumaman. Alam nila. Okay lang kung di nila alam eh. Alam nila kung paano yung kalakaran na ginagawa para makakuha ng malalaking kontrata sa nasyonal na pamahalaan. Na pinakita pa sa kanila yung mga sasakyan na sinabihan sila na ito binibigay namin sa mga congressman ng ibang distrito at mga party list. Nakita nila, narinig nila sa sarili nilang mata at tenga kung magkano yung mga kickback na binibigay sa mga politiko. Pero yun yung pinili nilang suportahan. Muli po, kung hindi nila alam, okay lang po sana. Kaso, ang problema, alam nila. And that says more about them than it does about me. Sa mga taong ito, hinihikayat ko po sila na mag-isip-isip na po ng maigi. Baka hindi pa huli para sa kanila. At syempre, kasama na po siguro dun sa grupo na yun, alam mo ito, hindi ko sinasabi. Pasensya na po kung medyo seryoso ang ating mensahe ngayong umaga. Pero may mga bagay po na kailangan ko lang din sabihin para na rin sa aking proteksyon at sa proteksyon ng ating lokal na pamahalaan at sa lahat ng ating ginagawa. May mga bagay po na hindi ko pwede sabihin nung panahon ng
pangangampanya. Kasi baka sabihin political motive. Baka sabihin, siyempre pagka political season, mahirap magsalita kasi sabihin political lang yan. Ngayon, wala nang politika. 2028, hindi ako tatakbo. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo. Kaya malaya akong gawin kung anong tingin ko ang tama. Hindi nyo masasabihan na may bahid ng politika. At yung hindi ko masabi nung campaign period, na ngayon, pwede ko na pong sabihin, sa lahat ng aming katunggali, we extend a hand of peace, we extend a hand of unity. Kung maaari, magtulungan tayo para sa ikagaganda ng ating lungsod. Ngunit, kailangan may managot sa mga krimen na naganap. Una na po dyan, nag-viral lang yung building permit na yan pero hindi naman yan yung talagang problema. Yung bilyon-bilyong piso ng buwis na utang ninyo sa nasyonal at lokal na pamahalaan, bayaran ninyo. Di po ako galit. Nagpapaliwanag lang. Tatayuan po natin kung ano ang tama. At handa po ako makipag-usap kahit kanino, kahit sa taong siniraan ako, kahit sa taong sinabotahe ako, kahit sa taong gumastos ng napakalaki upang sirain ang ginagawa natin sa lokal na pamahalaan. Anyway, sa dulo, hindi naman sila nagtagumpay. Mahigit 90% sa mga Pasigenyo ay naniwala sa atin at hindi sa mga kalokohan nila. Kaya handa po akong makipag-usap, handa po akong makipagkasundo. Kaya natin makipagtrabaho kahit kanino. Tutulungan ko pa sila. Ayusin lang nila ang mga problema nila sa BIR at sa business taxes sa ating lokal na pamahalaan. Simple lang po ang aking kondisyon. At may pangatlong grupo pa po. At ako po'y naniniwala at nakita naman po natin sa resulta ng halalan na ang karamihan sa ating mga Pasigenyo ay napapabilang sa ikatlong grupo na ito. Sa mga Pasigenyo na sumuporta, sa mga Pasigenyo na naniwala sa direksyon natin, naniniwala sa direksyon na tinatahak natin ngayon bilang isang lungsod. Sa lahat ng nagpagawa ng t-shirt, sa lahat ng nagpagawa ng kanya-kanyang tarpaulin, sa lahat ng nagpagawa ng headband, nag-edit ng video, nag-post sa social media, sumigaw sa kalsada, at kung ano-ano pa. Maraming salamat sa inyo. Ang giting ng Pasig, hindi lang po ako o ang ating Congressman Roman, Vice Mayor Dodot o ang ating mga konsehal. Ang giting ng Pasig ay ang bawat isang Pasigenyo na patuloy na lumalaban para sa pagbabago at reforma ng ating mahal na lungsod. Mga kasama, 2025, meron tayong napaka-espesyal na pagkakataon, pambihirang pagkakataon dito sa ating lungsod. Sana po ay magkaisa tayo, tuloy-tuloy nating itaguyod ang mabuting pamamahala, tuloy-tuloy nating itaguyod ang pamamahala na may transparency o bukas sa mamamayan, isang mapanlahok na pamayanan, gobyerno na may pananagutan sa taong bayan. Tuloy-tuloy po natin ipaglaban ang mga nasimulan ng pagbabago tungo sa universal healthcare, tungo sa programa ng pabahay ng makatarungan, laban sa korupsyon, laban sa politika at paggogobyerno na mapansamantala. Sama-sama po tayo. Mga nasimulan natin, paigtingin pa po natin. Naniniwala po ako
na tayo'y magkakasama at sa lungsod ng Pasig, hindi na po tayo aatras pa, hindi na tayo liliko-liko pa, dire-diretso lang po tayo. Mga Pasigenyo, God bless sa ating lahat. Mabuhay ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po. Mabuhay ang giting ng Pasig, mabuhay ang lungsod ng Pasig. Mabuhay Mayor Vico Soto at ang ating ika-12 sangguniang panlungsod. Muli, isang makasaysayang araw sa ating lahat. Isang karangalan po ang maging inyong guro ng palatuntunan. Ako po si Allen Angeles at dito na po nagtatapos ang panunumpa sa katungkulan ng ating mga halal na opisyal ng ating pamahalaan lungsod ng Pasig. Sa pagkakataong ito, tinatawagan po ang ating pong bumubo na ika-12 sangguniang panlunsod kasama ang ating Vice Mayor Dodot Jaworski Jr., Congressman Roman Texon Romulo at ang ating pong Mayor Vico Soto. Susunod po ay papanik ang ating mga ex-officio members. Tuyuhin ang bahay ng tisa at titukang manok, revolving tower, pasyalan mo. Sa pagkakataong ito, panik na po ang ating pong 12 konsehal mula sa una at 2 distrito. Dito ay nag-iisa lang. Tayo na, umaabot sa pag-asa, pusod Pasig. Susunod po ay ang ating ex-officio members. Tayo na, isa, muray pag-imanin na, pagkain, sining, sayaw at musika, umaabot sa sigla. Okay, so mga kaibigan, sa oras natin sa Hudyat, alas 10:12 ng gabi, Philippine Standard Time. So, medyo mahaba po, no? Yan po naging programa no, ng Lungsod ng Pasig tungkol po sa ngayong talumpati ni Mayor Vico Soto matapos siyang muling mahalal bilang alkalde ng Lungsod ng Pasig. So, kita nyo, napakagaling na bata, no? Alam nyo, bata pa si Vico Soto, eh. Siguro baka kasing edad lang ng anak ko yan, pero ganun pa man mahusay talaga maging sa kanyang ginagawang panunungkulan sa Pasig, talaga naman po, no? Bueno mga kaibigan, at maraming salamat din sa ating mga katropa. Si Tito Rick Santiago po nanood mula po sa Corani, Bataan. Magandang gabi si Tito Rick, at ganyan din si Dadad Sani M. Pineda, ayan, ng Barangay Tugatog dyan sa Malabon. So yun, sabi nga, sana nga yung ating mga nanunungkulan, kayo mismo, na kayo po naghalal sa inyong mga nanunungkulan sa inyong lugar, na sana, tag dito, na ganun nga, na maging, hindi kayo nagkamali ng pagpili, no, sa inyong mga binoto, no? Okay sa mga kaibigan, at pasamantala nagpapalamon tayo at tayo magbabalik bukas sa ating ewan ko kung makakapagano tayo bukas pa dahil meron tayong pupuntahan bukas, malaman Lunes na, no? Yung ating pagsasahim papawid ulit. Ako po na naging kasama sa ngalan ng Mr. J. Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Responsable ka ng gano'n at hindi na utuloy ito. Alam mo rin ba ang batas hindi sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group
would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba intin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. nagbabasa ka pa ba ng dyaryo? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Kung ngayon, lahat yan ay mapapakinggan nyo na sa inyong mga cellphone. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng i-follow, like, subscribe, at i-share na, mga katropa. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Pinaigting, pinalakas ang bagong News Online TV ng bagong milenyo.
Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.